Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga sikat na content creator o vlogger na nakulong dahil sa ilang mga kontrobersya. Boy Tapang. May 30, 2025, naaresto si Boy Tapang ngunit kumalat ang balita April 1, 2025. Buong akala ng mga tao na April Fool's Day ang pakulo ni Boy Tapang o Ronnie Suwan sa tunay na buhay matapos itong aristuhin ng mga kapulisan matapos umano nitong bugbugin ang buntis niyang kinakasama. Ayon sa Alcoy Police Station, humingi ng tulong sa kanila ang kinakasama ni Boy Tapang matapos siya umanong sakta ng vlogger. Ayon sa pulisya, nagtamo ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kinilalang si Cristina Morales, 21 taong gulang, matapos siyang saktan ni Boy Tapang. Ayon rin sa otoridad, bago pa man mangyari ang pananakit ay nagkaroon na ng pag-aaway ang dalawa. Nagalit ang vlogger sa kinakasama at nagresulta ito ng umano'y pambubugbog ng vlogger sa biktima. Hindi na rin naman nanlaban si Boy Tapang nang siya'y hulihin ng mga pulis. Ayon sa kanyang ka-live-in partner, matagal na siyang sinasaktan at inaabuso ng content creator, ngunit nagtitiis lang siya dahil sa pagmamahal at takot. Nahaharap si Boy Tapang sa kasong physical abuse alinsunod na rin sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children o VAUSI Act. Sander Ford. Noong December 22, 2020, naaresto si Sander Ford o si Marlo Arizala sa Pasay City matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya. Ang dahilan ng pag-aresto ay isang kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children o VAUSI Act o ang RA 9262 na isinampas sa kanya ng dating nobya. Ayon sa mga ulat, ang reklamo ay may kinalaman sa mga aligasyon ng pananakit, pananakot at emotional abuse na saklaw ng VAUSI law. Hindi ito basta simpleng issue sa social media, kundi isang legal na reklamo na umabot sa korte dahilan para maglabas ng warrant ang hukom. Matapos siyang maaresto, si Sander Ford ay nakulong pansamantala habang inaayos ang kanyang piyansa. Kalaunan, siya ay nakalaya matapos magpiyansa na naiulat na higit kumulang 18,000 pesos dahil bailable naman ang kasong isinampa laban sa kanya. Kiefer Bros. Si Kiefer Bros o Daniel Butas ay naaresto noong January 4, 2023 matapos umanong gasain ang kaibigan ng kanyang ka-live-in partner. Naaresto siya sa kanyang bahay sa General Trias City, Cavite dahil sa kasong panggagahasa. Nangyari umano ang panghahalay nang nakasama ni Kiefer ang biktima sa isang road trip patungong Tagaytay. Pero dumepensa si Kiefer at itinanggi ang mga alegasyon at iginiit na pumayag daw itong babae na makipagtalik sa kanya. Sinasabing 4 na beses na mayroong nangyari kay Kiefer at sa best friend ng kanyang ka-live-in. Pang-apat sa ating listahan, Diwata. Si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay ay naaresto noong April 2024 ng Pasay City Police dahil sa inisyong warrant of arrest kaugnay ng kasong slight physical injuries na isinampa laban sa kanya noon pang 2018. Dahil bailable ang kaso, nagpagpiyansa siya at nakalabas agad sa halagang 3,000 pesos. Sa pangalawang pagkakataon, siya naman ay muling inaresto noong October 7, 2025. Naging kontrobersyal ito dahil sa maling pagkakaresto ng pulis sa kanya. Anya, wala siyang kaalam-alam na may warrant of arrest laban sa kanyang pangalan, isang kaso sa ilalim ng ordinansa ng Mandaluyong City o Anti-Street Obstruction Ordinance, kung saan may nahuling nagiinuman sa kalye at ginamit ang tunay na pangalan ni Diwata. Nang walang sinumang sumipot sa itinakdang araw para magbayad ng multa, iniakyat ng Mandaluyong PNP ang kaso sa korte na kalaunan ay naglabas ng warrant of arrest laban kay Deo Balbuena o Diwata. Isang araw din siyang natutulog sa kulungan dahil walang pasok ang korte kinabukasan para sa kanyang piyansa. Inamin naman ng pulisya na wrongful arrest ang nangyari sa pagka-aresto kay Diwata. Panghuli sa ating listahan, Francis Leo Marcos. Si Francis Leo Marcos ay naaresto ng NBI noong Mayo 19, 2020 dahil sa paglabag sa optometry law o RA 8050 dahil umano sa pamimigay ng eyeglasses nang walang pahintulot at permits. Inaresto siya sa Quezon City habang may warrant of arrest mula sa Baguio Court. Kasama rin sa iniimbestigahan laban sa kanya ay mga reklamo kaugnay ng Violence Against Women and Children at mga umano'y estafa at iba pang reklamo. Ayon po yan sa NBI. At dito rin nadiskubre ng NBI na gumagamit lamang siya ng alias na Francis Leo Marcos. Ngunit ang tunay pala nitong pangalan ay Norman Mangusin
Sinabi rin ng NBI na walang koneksyon si Norman sa mga Marcoses, partikular na kay Pangulong Marcos Jr. at dating First Lady Imelda Marcos, taliwas sa kanyang mga pinagsasabi sa social media. Anong reaksyon ninyo dito sa mga vlogger na naaresto dahil sa mga kontrobersyang kinasasangkutan nila? I-comment lang ang inyong reaksyon sa ating comment section at i-comment na rin ang iba pang vlogger na hindi ko nabanggit dito sa ating video para magawa natin yan ng part 2. Maraming salamat po sa inyong panonood.